Sa umaga ng Eid, dumalo sina PM Albanese at Ministro Burke sa Lakemba Mosque para sa dasal ng Eid. Makatuwiran na ipinapahayag ng mga Muslim ang kanilang galit at pagkadismaya. Ayos lang yon. Kapag sumisigaw sila ng gas, the Jews, galit lang sila. Kapag sinusunog nila ng Molotov ang mga restauran at tindahan ng mga Hudyo, galit at naiinis sila. Dahil marami sa inyo ng mga puti dito ay sinasabing Ingles ang inyong unang wika, dapat alam nyo talaga yan. Dapat alam niyo kung anong ibig sabihin nito. Kakabalik ko lang mula Pakistan matapos makita si Ame. Malalim ang damdamin doon tungkol sa kakulangan ng Australia sa aksyon sa klima. Dapat simulan ang pagbibigay ng mga reparasyon sa klima sa bansang nasa Global South. Reparasyon sa klima. Kanino ba talaga tapat ang mga hinayupak na to? Gusto niyang ang mga ordinaryong pamilyang Australiano ang magbayad sa kanyang ami. Magbayad sa mga kamag-anak niya sa Pakistan bilang reparasyon sa klima. Sige mga tao, hindi pagmamalabis kapag sinasabi kong si Anthony Albanese ang pinakamasamang punong ministro ng Australia. Hindi ko ito pinalalaki o basta'y pinapahayag ang galit at pagkadismaya ko kay Anthony Albanese. Ito ay obitibong pagsusuri ko at hindi lang akin yon. Nakikinig ako kay Peter Costello na para sa akin ay pinakamahusay na ingatyaman sa makabagong panahon. Noong nabubuhay tayo sa panahon ng kanyang panunungkulan, hindi natin namamalayan na dumadaan pala tayo sa ginintuang panahon hanggang sa ito ay lumipas na. Ngayon, inihahanda na nila ang mga Australiano para sa pinakamalalang pagbagsak ng ekonomiya sa kasaysayan ng Australia sa aking buhay. At hulaan mo kung sino namuno, itong mga makakaliwang ito. Sabi nila, labis na raw ang paggastos natin at mataas na ang utang ng bansa. Noong matapos ang panunungkulan ni Peter Costello noong 2007, may surplus ang Australia at wala tayong utang noon. Pagkalipas ng 18 taon, halos $1 trilyong ng utang natin. Sa pagkakaintindi ko, sinasabi nila na ito na ang pinakamalalang panahon para sa ekonomiya ng Australia, para sa Australia mismo. Lumalala pa ang sitwasyon dahil pinamumunuan na yon ng pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Ibig kong sabihin, kaya pa siguro nating tiisin ang masamang punong ministro tulad ni Anthony Albanese noong 2010 o 2011 siguro. Pero hindi na ngayon. Palala ng palala ang sitwasyon. At hindi lang sa ekonomiya, pati na rin sa lipunan. Pinaninindigan niya palalo. Sinasabi niya na ang Australia ay nadagdagan ng 10% sa populasyon nito dahil sa imigrasyon sa nakaraang 5 taon lang. 10%. Pag-isipan mo muna yan. Sige, 10%. Sino ang mga taong ito? Anong klaseng pananaw ang meron sila? Anong klaseng mga hinaing sa kultura ang dala nila? Alam mo, may Hindu laban Sikh dahil sa Khalistani movement, Hindu laban Muslim, at Muslim laban Hudyo. Pumapasok ang mga taong ito, pero walang kinalaman ang karaniwang Australiano. Nililito ka ni Anthony Albanese at sinasabi niyang tinatanggap natin lahat ng dayuhang hinaing. Tinatanggap namin ang mga dayuhang alitan sa kapinsalaan ninyo. Sabi ng Premier ng Timog Australia, sino ang maglilinis ng puwit mo kung hindi papasok ang mga taong ito? Ang mensahe ko sa mga botante ng One Nation ay: sino ang magpapakain, magpapaligo at magpupunas ng puwit mo pag siyam na po ka na? Tama ba? Sa totoo lang, ang pinakamasama at marahil pinakanakakatawang bahagi ng kwentong ito ay kahit anong gawin ni Anthony Albanese, kahit anong pagpapakababa at pagsipsip niya sa isang komunidad, hindi pa rin siya gusto. Kita mo naman ang nangyari sa kanya sa Lakemba Mosque. Oh. Ngayon, ilang araw matapos noon, si Mahirin Faruqi, isang imigrante rin mula Pakistan kagaya ko, ay ibang-iba sa akin. Isa siyang senador. Malaking pribilehiyo para sa isang imigrante. Lumipat siya sa Australia sa edad na 30. Ako naman ay 19 noon. Siya ay 30 taong gulang noon at nasa Senado na siya ng, ewan ko, mahigit 10 taon na, mga ganon. Malaking pribilehiyo talaga. Binigyan ka ng pagkakataon na katawanin ng iyong mga nasasakupan o mga tao sa pinakamataas na kapulungan ng bansa, ang Senado. Wala siyang inalo kundi reklamo tungkol sa bansang ito. Tinawag na niyang kayo mga puti, ang mga Australiano noon. Dahil marami sa inyo, mga puting tao dito, ang nagsasabing Ingles ang inyong unang wika, dapat alam nyo talaga ito.
Dapat alam niyo kung anong ibig sabihin nito. O baka naman. Isa siyang senador ng Greens at mukhang deputy leader o baka leader ng Greens. Pero di ako sigurado. Okay lang naman. Hindi mahalaga. Mulay, naroon ang alyansa ng Greens at mga komunista. Ulit-ulit nilang ginagawa yon kahit saan kaya nalito ako. Hindi ko alam. Akala ko Marxistang babae siya dahil hindi siya typical na radikal na Pakistani. Pero taga-Islamabad pa rin siyang Pakistani. Ayon sa pamantayan ng mga Pakistani, liberal sila. Pero muli, ang mga hinanakit laban sa mga Hudyo, laban sa mga mananakop, hindi basta-basta nawawala ang mga hinanakit na yan. Pakinggan mo ang opinion niya tungkol kay Anthony Albanese. Noong umaga ng Eid, dumalo sina Punong Ministro Albanese at Ministro Burke sa Lakemba Mosque sa panalangin ng Eid. Naiintindihan na nagpapakita ng galit at dismaya ang mga Muslim. Ayos lang yon. Kapag sumisigaw sila ng gas, the juice, galit sila. Kapag sinusunog nila ng molotov ang mga restauran at tindahan ng mga Hudyo, sila ay galit at nababahala. Sinunog din nila ang 4 na ambulansya ng mga Hudyo sa London. Galit sila. Parang sinasabi nila, nasaan ang galit niyo noong Israel ay gumagawa ng genocide laban sa mga taga-Gaza. At least, walang Hudyo sa loob ng mga ambulansyang yon. Yan ang sinasabi nila. Palagi silang gumagawa ng mga palusot para sa mga agresor. Hindi nila kailanman tinitingnan ang sarili nila sa salamin. Sinabi ko sa iyo na may nakakatawang bahagi roon. Tinukoy niya si Anthony Albanese na todo ang pagpapabor sa mga taong ito, binigyan pa sila ng milyon-milyon dolyar na mga nagbabayad ng buwis para i-upgrade ang kanilang mga mosque at dagdagan ng seguridad. Bakit ako? Wala akong dagdag na seguridad. Dapat ako magkaroon ng ilang security guard na nagbabantay sa akin 24 oras, 7 araw sa isang linggo dahil, alam mo, may isang partikular na mapayapang komunidad na mahilig magbanta sa mga katulad ko. Pero hindi. Ang mga taong ito pa ang kailangan ng mas maraming seguridad na sagot ng mga nagbabayad ng buwis. Sige, buti nga sa iyan, Anthony Albanese. Kinilala niya ang estado ng Gaza. Personal siyang pinasalamatan ng Hamas. Sabi ng Hamas, mahusay at salamat. Tama ang panig mo sa kasaysayan. Kung ang panig nila ng kasaysayan ang tama, ayoko nang mapabilang sa tamang panig ng kasaysayan. Makatarungan ang pagkadismaya at galit ng mga Muslim sa pakikipagsabuatan at pawalang aksyon ng pamahalaang labor sa genocide ng Israel sa Gaza. Kita mo? Lahat iniugnay sa genocide ng Israel. Genocide sa Gaza. Kaya pwede rin tayong umasta ng ganito dito. Kung may gulugod lang ang punong ministro na ito, tatayo siya at sasabihin, "Oy, sobra-sobra na ang nagawa ko para sa komunidad ninyo. At ginagawa niyo pa rin ito." Alam niyo, leche kayong lahat. Pero hindi niya gagawin yun kasi kailangan mo ng gulugod para doon, mga pare. Kailangan mo ng gulugod. Siya ang gumawa ng sarili niyang problema at ngayon siya ang nagdurusa rito. Sa totoo lang, nag-e-enjoy ako dito. Imbes na kilalanin ang damdaming ito, agad umalis si punong ministro sa mosque. Literal na tumakbo para sa kanyang buhay si punong ministro. Nakita mo ba yung bula na lumalabas sa bibig ng mga taong yun? Grabe naman, wala talagang makakapagpasaya sa mga taong ito. Sinasabi ko sa'yo, wala talagang makakapagpasaya sa kanila. May sarili silang pananaw sa sibilisasyon, okay? Galit sila sa mga Hudyo, galit sila sa Israel, at galit din sila sa kanluran. Kapag tapos na sila sa mga Hudyo, ikaw na ang susunod nilang target. Karaniwang mga taga-kanluran. Iyan ay pananaw na nakaugat sa sibilisasyon. Kaya kailangang sabihin ng kanluran, binigyan ka namin ng pantay na pwesto sa mesa. Mukhang nagkamali kami. May sarili kang pananaw. Gusto mong mawala ang Israel at mawala ng estado ang mga Hudyo. At meron kang sariling mga Islamikong paharap ng pananakop. Ayos lang, walang problema. Pwede niyong panatilihin ang mga pananaw na yan gaya ng 1,000 at 400 taon, pero bumalik kayo sa sarili ninyong bansa at harapin kami sa labanan. Magkaiba tayo ng pananaw sa sibilisasyon. Hindi kami naniniwala sa paraan ninyo ng pamamalakad ng lipunan. Pero gaya ng sinabi ko, kailangan ninyo ng mga leader na may gulugod. Binalewala ang kuna ng komunidad at niloko ang media tungkol sa totoong dahilan ng pagharap sa kanya. Sa relihiyosong pista ng Eid, ginamit ng punong ministro ang mga argumento ng dulungkanan upang ipawalang bisa ang mga taong galit sa kanyang presensya sa mosque at sa pagkakasangkot ng labor sa genocide, iniugnay sila sa ekstremismo. Ministro, bakit nagsinungaling ang punong ministro at nilinlang ang media? Sa totoo lang, nagsinungaling siya. Binawasan niya ang issue. Sabi niya, hindi naman ganun kalaki ang nangyari. Wala namang masamang nangyari. Alam mo,
May 30,000 katao ron. Ilan lang ang nakasar sa akin. At hindi sila masaya dahil ipinagbawal namin ang butahrir niya. Yan ang sinabi niya. Sabi niya, galit sila dahil ipinagbawal ko ang Islamistang ekstremistang organisasyong tinatawag na Bata Harid. Kaya sila nagalit. Nakita ko ang ilan sa mga ulat na yon at hindi lang talaga sila tama. Mayroong higit sa 30,000 katao sa Lakemba kaninang umaga. Sa karamihan, napaka-positibo ng pagtanggap. Hayaan ninyo ikwento ko pa ng kaunti tungkol kay Marian Faruqi. Kung sa tingin mo kakaiba siya, hintayin mong makilala ang anak niyang lalaki. Kakaiba rin siya. Luma na itong tweet. Maganda ang pamilya, ani Drew Pavlov. Sabi niya, lumayas ka na nga. Tingnan mo, ito ang anak niyang lalaki. Ang mga puti ay napapahamak. Oo, nangyayari na ito. Galit lang talaga sila sa kanluran. Lumaki ang isang henerasyon ng mga tanga na galit sa kanluran dahil sa kolonyal na nakaraan nito at isinasama pa nila ang Australia sa kategoryang yon. Kapag tinanong mo kung anong bansa ang sinakop ng Australia, sasabihin nila na ang mga Aboriginal o katutubong komunidad ang sinakop nila. Akala mo naman may malasakit ang mga taong ito sa komunidad ng mga Aboriginal. Wala silang pakialam sa iba kundi sa sariling pananaw at Islam. Kahit yung mga moderate na Muslim, mahirap talagang malaman kung sinong mabuti o masamang Muslim. Kaya lagi ko itong sinasabi sa inyo. Pwede mo bang ipaliwanag ang pagkakaiba ng mabuting at masamang Muslim? Susundin namin ito. Nakakatawa, hindi nila dinidefine yon. Pero kapag may masama, sinasabi nilang may ilan lang. Mabuting Muslim daw, hindi lahat ganon. Sino ba sila? Kasi sa ngayon, parang ang ekstremistang Muslim ang nagpapaputok ng baril at ang mabuting Muslim naman ay nagsasabi, kung hindi mo babaguin ang paraan mo, kung hindi ka susunod, kung hindi mo kami papayagan gawin ang mga bagay na ito, siya ang magpapaputok ng baril. Parang magasangga silang dalawa, parang kamay at guwantes. Tingnan mo ang mga karaniwang puti na ito. Imbes na nasa basurahan, sila pa ang may-ari ng lahat at kahit saan naroon. Ayan na naman mga pananaw ng komunista. Sa totoo lang, mayaman siya. Sa tingin ko, may 4 o 5 investment properties siya. Medyo maayos ang lagay niya sa buhay. Medyo maayos. Siya ay naging senador ng mahigit 10 taon. Ang walang utang na loob. Walang utang na loob talaga. Kung hindi magsalita at lumayo ang mga Muslim sa kanila, may paparating na unos. Walang anti-Albertices na magliligtas sa inyo. Nasabi ko na rin ito. Si Kies tama at lahat ng iba pang mga sentro-kaliwang politiko, itatapon nila ang mga Muslim kapag hindi na nila kayang ipagtanggol ang mga ito. Hindi na kayang panindigan. Yan ang pamantayan. Akala mo ba papanigan ng mga Muslim ang mga politikong ito kahit hindi naman sila ganun kaganda ang asal? Akala mo ba ipagtatanggol pa rin nila ang mga ito? Hindi. Kakauwi ko lang galing Pakistan matapos makita ang ami ko. Ramdam ang kriminal na kawalang aksyon ng Australia sa usaping klima. Dapat nating simulan ang proseso ng pagbibigay ng reparasyon para sa klima sa bansang nasa Global South. Reparasyon para sa klima? Kanino ba loyal ang mga to? Gusto niya ng mga ordinaryong pamilyang Australiano ang magbayad sa kanyang ami, magbayad sa mga kamag-anak niya sa Pakistan bilang reparasyon para sa klima. Diyos ko naman. Kanino ba sila tapat? Hindi siya senador ng Australia, kundi ng Pakistan. Naalala ko si David Lammy na nagsabing dapat magbayad ng reparasyon ang Britain sa Jamaica. Bilang mga taga-Caribbean, hindi namin makakalimutan ang aming kasaysayan. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Gusto namin ng reparasyon. May sasabihin ako sa'yo. Kahit may ginawang mali ang Australia sa isa pang bansa, 20, 30, 40 o 50 taon ang nakaraan. Malas na lang. Depende sa tindi ng pinsala, titingnan natin ito. Ang una kong reaksyon ay hindi agad sisihin ang Australia. Kasi hindi ganun gumagana ang mga bansa. Oo, kung kaliwa kang aktivista at nalulunod sa sariling katuwiran, gusto mong ipakita sa mundo na, oy, tingnan nyo, ginagawa namin to sa sarili naming bansa. Pinapanagot natin ang sarili nating bansa. Pero ang totoo, iba ang pamantayan nila sa sarili nilang bansa kumpara sa mga kaaway natin. Palagi kong sinasabi,
Nagmamalasakit ba talaga ang Islamikong rehimen sa internasyonal na batas? Pirespeto ba nila ang internasyonal na batas nang inaarmasan nilang Hamas, Hezbollah at mga Houthi? Hindi naman sila nagmamalasakit, kaya bakit natin susundin ang internasyonal na batas kung di naman gumagana? Ano gusto niyong gawin namin? Sabihin sa Konseho ng Seguridad na pwede bang bumbahin ang Islamikong rehimen? Sasabihin ng China at Rusya, huwag ninyong gawin. Yan daw ang internasyonal na batas. Kaya naman, isa siyang napakasamang tao. Napakasamang tao at napakasamang politiko. Hindi ko alam. Sana hindi na siya manalo ulit. Di ko rin alam kung sinong bumoboto sa kanya o sa iba pang tulad niya. Ito ay lubos na kabaliwan.